Mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Kailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si Jay Ruiz at si Claire Castro. Bumira ka, di mo alam yung pangalan, te. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Joke lang. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Nasopla ng matindi itong si Atty. Harry Roque. Imbes naman himik na lang, di ba? Nagtatago ka na nga. Tingnan natin muna yung balita. Ito kasi sinabi sa balita, guys. Ayan. Roque to new Marcos messengers. Jay Ruiz and Claire Castro. Even the best salesman can't sell a bad product. Former presidential spokesperson Harry Roque is wishing the new Palace Communications officials good luck, especially since the job is no walk in the park. Sabi, according to Roque, being the president's messenger is like working as a salesman. If the product is not that great, even the best salesman in the world will face difficulty selling it. Saan ba nahugot yan? Saan ba nahugot itong balita na to? As usual, mga kotsero, itong si Harry Roque sa kanyang mga live stream, doon niya binato itong statement na to. Panoorin natin sandali. Mabilis lang naman to. Hindi tayo masyado magtatagal. Mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman eh. Kailangan ibenta mo yung presidente mo. Pero alam ng lahat ng salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials na si Jay Ruiz at si Claire Castro. Bumira ka, hindi mo alam yung pangalan, te. Sabi niya, alam doon ng lahat ng salesman, kung di rin maganda yung produkto mo, mahirapan ka ibenta. Pero syempre, hindi palalampasin niya ni Atty. Claire. Bakit? Kasi meron kasing nangahas na magtanong niyan sa press con kanina. Ma'am, may we just get your quick reaction sa recent pronouncement ni former spokesman Harry Roque na kahit gaano kakagaling na salesman, kung hindi maganda ang produkto, mahihirapan kang ibenta. Good luck daw po sa inyo ni Secretary Jay Ruiz. Naniniwala po talaga kami na mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Joke lang. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Okay, sa amin po, messenger kami. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Pinapakita lamang po namin at inilalahad namin kung ano ang maaaring makuha ng taong bayan sa ating gobyerno, kung anong pwedeng itulong ng ating gobyerno sa taong bayan. So hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Parang meron laman yung sinasabi na Atty. Claire, di ba? Atty. Claire, ayan ka na naman, bumibira ka na naman, ha? Parang may laman, eh. Alam naman nating lahat na si Harry Roque, bago siya naging pugante, at one point in his career, siya ay naging spokesperson ng Pangulo. Sinong Pangulo? Si Digongong Duterte. Doon pa lang sa joke-joke, alam na natin kung sino yung pinapatamaan niya, eh. Umpisahan natin doon kay Rodrigo Duterte. Halimbawa, di ba, to the point of Atty. Claire, ang sabi niya, hindi po kami salesman, kami po ay messenger. Kasi kung salesman ka, kailangan mong linisin ang mga sinasabi. Kailangan mong linisin yung produkto mo. Kailangan mo pagmukhaing mabango, malinis, kaaya-aya. Kahit sa totoong buhay, madumi, palyado, baboy, ganun.
Example, ito, papakita ko sa inyo. Alam niyo naman ako, gusto ko may halimbawa palagi. Philippines Duterte advising disinfecting face mask with gasoline and diesel. Philippine President Rodrigo Duterte has urged citizens Tuesday to wear face masks to stop the spread of the COVID-19 pandemic, but also incorrectly assure them that the coverings can be disinfected by dipping them in gasoline or diesel. Kaya syempre, kailangan ipagtanggol yan, di ba? Kailangan ipagtanggol. Hindi pwede hindi ipagtatanggol yan. Kailangan ibenta yan. Ibenta yung ideya ng pag-disinfect ng face mask. Sino nagsalita? Sino ang nagdinis? Sino ang nagbenta? Joke only. Roque defends Duterte's disinfect with gasoline remark. Di ba? Ang hirap ng trabaho mo, boss. Boss, palinis naman ang kabubuhan ni Duterte, oh. Siguro, yung office of the spokesperson ng panahon ni Roque, araw-araw may problema. Joke only, joke only. Sabi niya, ni Harry Roque. Kayo naman, 4 na taon na siyang presidente, parang hindi niyo pa rin kilala si presidente. Joke only. Bakit naman tayo maghuhugas ng gasolina? Yan yung halimbawa nung sinasabi ni Atty. Claire. Kapag ang produkto mo walang kwenta, pag ang produkto mo dadaanin lang sa sa kawalang hiyaan yung kanyang mga statement, syempre ilulusot mo bilang salesperson, magsisinungaling ka. Sabihin mo joke only, joke only. Kaso nga lang may problema dito si Harry Roque nung sinabi niyang joke only. Alam niyo sabi ni Duterte, nadagdagan ang problema ni Harry Roque kasi sabi ni Duterte, I'm not joking. Hindi ako nagjo-joke. Nasopla. Dilaglag ni Digong si Harry Roque. I'm not joking, brut. Sabi ni Rodrigo Duterte. But on Friday, the president doubled down, saying what I've said was true. Go to a gasoline station. Oy, my goodness. Referring to his earlier comments, Mr. Duterte said yung mga kritiko niya, they said Duterte's insane, stupid. If I'm insane, you should be the president, not me. Ay, hindi naman yung ikaw nga, tanga ka naging presidente ka. Alam niyo mga kotsero, let's be honest pagdating sa Pilipinas. Ang election po dito is a popularity contest. So hindi usukatan yan ng pagiging pangulo. In fact, anyone can be president kung tutuusin. Tanong lang, sikat ka ba para ihalal? Nagkataon lang itong si Digong gumamit ng troll farms kaya nakilala. Sabi pa ni Digong, what I've said was true. If alcohol is not available, especially for the poor, just go to a gasoline station and use gas to disinfect. I'm not joking. You try to get inside my brain. Ayoko pumunta sa utak niya. The horrors I will see in his brain. Ayoko. Ito walang joke only dito. Sabi ni Duterte, kill them. Duterte wants to finish off communist rebels. Ngayon mga kotsero, ako, walang problema sa akin kung nasa enkwentro, barilan, bakbakan, or umatake yung NPA, walang problema. Kailangan lumaban ang ating militar. Pero pag walang enkwentro, hindi maganda yun. Ibig sabihin, kapag nag-i-issue ka lamang ng warrant of arrest at hindi mo inaaresto, pinatay mo. Kahit meron kang valid warrant of arrest, tapos hindi naman lumalaban, sumusuko naman, di ba? Tapos pinatay mo, may problema ka. So, inulit niya yan. Di ba ganyan ang linyahan ni Digong sa war on drugs? Ginawa din niya yan sa CPP-NPA. Ngayon, alam nyo, ito sasabihin ko na to habang maaga. Baka sabihin ng mga bobobobong DDS bubulagers dyan, kukunin tong video na to, sabihin, si Jared, pinoprotektahan yung mga NPA, bla bla bla. Huwag kayong tanga. Huwag nyo ita-take out of context tong sinabi ko. Walang problema sa akin yun. Basta merong enkwentro, legitimate encounter, nagkakabarilan, syempre, alam ka naman, di ba? Or merong lulusubin na kota, walang problema doon, okay lang yun. Pero kung magsisilbi ka ng warrant of arrest at hindi mo ginawa yung pag-aresto, ang ginawa mo, pinatay mo yung aarestuhin mo, may problema ka doon. I've told the military and the police that if they find themselves in an armed encounter with the communist rebels, kill them. Make sure you really kill them and finish them off if they're alive. Kaso nga lang mo, mga kotsero, merong inamin to si Rodrigo Duterte. Naalala nyo no sa hearing. Sa hearing para sa Senado. Sa sobrang inis niya kay Risa Ontiveros, napaamin siya. Ang sinabi niya, tinuruan ko yung mga pulis ko na udyukan ang mga drug pusher para lumaban at patayin nila. Tapos, unboxing. And pinakitaan ko naman kayo ng mga halimbawa ng mga pinagagawa ni Atty. Roque. Salesman kasi siya. Kailangan, yung mensahe na sinasabi niya, maging katanggap-tanggap sa atin. Bakit? Kasi yung principal niya, walang yay. Yung principal niya, walang kwenta Kailangan mong linisin, kailangan mong pabanguhin, kailangan mong pagmukaing, di ba? Si Rodrigo Duterte, mga kotsero, to be honest, para siyang isang plastic ng basura.
na binalutan mo ng ginto. Paminsan-minsan, yung ginto, nawawala sa pwesto. Trabaho ni Harry Roque, natapalan yun. Pag umaalingasaw, yung mga kabalbalan ni Rodrigo Duterte, nandyan si Harry Roque para isanitize. Kailangan niya maging salesman para kay Duterte kasi ganun kasama, ganun kawalang kwenta, ganun ka, Diyos ko, ganun ho yung nangyari nung administrasyon ni Digong.